Kapampangan, Ilonggo. Sorry po. Sa mga Sangayon sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na tayo ay alalahanin pa rin ang Pasko at we should find time to celebrate, ito ay nakikipag-ugnayan kami sa mga iba't ibang mga institusyon na kagaya ng public school at meron kaming yung pediatric cancer patients at yung mga abandoned children at yung mga children with special needs at itong yung mga temporary shelters na pinupuntahan o tinitirhan ng mga galing sa probinsya na may sakit na nagpapagamot dito sa Manila. Kaya ito yung mga lugar na binisita natin ngayong araw. 5 institusyon ito at mga orphanage na pinuntahan namin upang magbigay ng munting mga regalo at mga food packs upang maipadama naman natin sa kanila na tayo ay nag-aalala rin para sa kanila at nakikisaya tayo bilang sa diwa ng Pasko. At dito ay marami tayong mga plano na tulungan sila, lalo na yung mga pasyente, yung mga cancer patients na hindi nila alam na may mga bagong benepisyo binibigay ngayon ang BBM administration. Yung kanina na napuntahan namin na Bahay Aruga ay meron sila doong cancer patients, na mga breast cancer patients na hindi pala nila alam na mayroong karagdagang benepisyo binibigay ngayon na PhilHealth under President Bongbong Marcos. Yung na-increase yung benefits na from 100,000 to 1.4 million. So tuwang-tuwa kanina yung administrador ng Bahay Aruga sapagkat hindi nila alam yon. At nasabi ko rin sa kanila na kahit hindi sila miyembro ng PhilHealth ay makaka-avail sila doon dahil pagkakaalam pa rin nila ay kailangan contributing member sila para lamang maka-avail ng ganong mga benepisyo from PhilHealth. Hindi, sabi ko sa kanila, sapagkat under the administration of President Bongbong Marcos, ang universal healthcare ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nabigyan ng 100% na application. Ibig sabihin nito, lahat ng Pilipino, kahit miyembro o hindi, kahit hindi nagbabayad ng monthly contribution o premium sa PhilHealth, sila ngayon ay covered na kung ano ang benepisyo na natatanggap ng miyembro ay ganun din sila. Basta sila ay Pilipino, sila ay covered na. Ganyan kamahal ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating mga kababayan. Kaya ito ay talagang pinagsikapan niya na maisaayos lahat. Napakarami pa mga karagdagan, kahit yung mga maintenance medicines ngayon ay libre na rin. Basta nakarehistro lang sila doon sa online registration lang ito ng PhilHealth . At yung mga marami na rin mga gamot na hindi dati covered ng PhilHealth ay ginawa na rin benepisyo under the BBM administration. Kaya marami kaming nabigay ng mga assistance din doon sa mga patients na sinasabi na binanggit ko kanina. Kaya ito ay napakaganda. Ito ay napakagandang pagkakataon na makapagbigay tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan. At talagang kung gagawin lahat ng mga Pilipino na magtutulungan tayo, ay marami talaga ang maiahon natin sa kahirapan at marami talaga tayong magtutulungan kung sama-sama tayong magtutulong-tulangan. Kami naman, ang OPAPA o yung Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation, kami ay umiikot sa mga ganitong mga pagkakataon, hindi upang magyabang, kundi upang magsilbing inspirasyon at halimbawa doon sa mga gustong tumulong na pwede naman palang tumulong kahit maliit na tulong lamang ay open yan at hindi naman yan na kinakailangan na milyon-milyon ang tulong na ibigay mo. Kung ano ang kakayanin mo, kung lahat ay magbibigay ng tulong, ay marami pa rin tayong
magbibigyan ng biyaya. Okay, sir, Secretary Gado, naiintindihan po namin na ang pinamigay niyo po ay galing po sa mga private sector, kagaya po ng McDonald's at saka ng SM. Ano-ano po ba yung pinamigay ninyo? Ngayon ay namigay kami dahil mga bata yan at mga pasyente, namigay kami ng mga nutritious food items kagaya ng gatas, ng oatmeal, Nutriban, at yan ay walang ginastos na pera dyan ang gobyerno, walang ginastos na pera dyan ang pamahalaan, kundi lahat yan ay mga sponsored na mga kumpanya na may mga mabubuting kalooban kagaya ng SM Foundation at ng McDonald's. Namigay din kasi kami ng mga laruan, mga booklets, mga maliliit na libro ng mga reading materials para sa ating mga kabataan. At yan ay inisponsoran kami ng SM Foundation at saka ng McDonald's. Ilan po ba yung napuntahan natin today, Secretary? Napuntahan natin ngayon ay 5 institusyon, public school, ang orphanage, at yung tinatawag natin na halfway house, na kung saan ay yung mga pasyente na galing sa probinsya ay meron silang natitirahan dito na libre at meron pang pagkain at assistance sa medical para hindi na sila pabalik-balik ng probinsya hanggang sa matapos yung kanilang treatment. Ganon din ang ginagawa dito sa child house. At dito pala ay walang limit kung ilang taon. Kung ibig sabihin ay magmula bata hanggang sa matanda ay ina-accommodate dito sa child house. Ganon din doon sa Bahay Aruga. Doon naman sa Hospicio de San Jose ay nandoon naman yung mga children with special needs, yung may mga disabilities, na mga abandoned na ng kanilang mga magulang, iniwan na doon at iniwan na lamang sa pangangalaga ng Hospicio de San Jose. Kaya nananawagan ako sa ating mga kababayan na kung nais nilang tumulong ay makipag-ugnayan lamang sila sa Hospicio de San Jose at saka sa Bahay Aruga at saka sa Child House at doon sa Damas de Association de Damas de Pilipinas. Doon naman ay ito ay isang community daycare center kung saan ay yung mga bata ay binibigyan nila ng mga kaukulang mga pagkain, mga training, mga leksyon upang sila ay mawala sa kalsada. Kaya ako nagpapasalamat ako doon sa ating mga sponsors at sa lahat ng mga administrators ng mga institusyon na napuntahan namin na makikita mo talaga yung kanilang bukal sa loob na pagsiservisyo na kahit sila ay voluntaryo lamang ay sila ay masayang-masaya at maligaya na nagsiservisyo sa mga kapwa-tao nila na kahit mga wala silang sweldo, nagbo-voluntaryo sila. Dito natin makikita talaga yung mga tinatawag na mga bayani. Sir, naiintindihan po namin na ito po ay continuation lang ng Batang Malusog o BBM Education Program. Pero ngayon po ay meron kayong kumbaga pamaskong handog. Di ba? Oo, itong ginagawa natin na to, lalo na yung mga nasa public schools na mga bata na binibigyan natin ng nutritious food ay matagal na natin ginagawa. At sa kagandahan palad naman ay meron na mga gumaya, may mga social organizations na ginagawa na rin yon. Kasi ang panawagan ko noon, pwede naman silang dumirekta sa mga schools. Ngayon ay isinama na rin natin yung mga orphanage at saka yung mga shelters, mga temporary shelters. At yan ay nananawagan din ako muli sa ating mga kababayan na kung hanggat maaari yung makakaya nila ay ipaabot lamang nila. Alam nyo kanina doon sa Bahay Aruga at saka doon sa Damas de Asosasyon Damas de Pilipinas ay meron ding ibang mga civic organizations na nagpunta upang magbigay din ng kanilang mga tulong. Salamat po. Magandang hapon din.
Ma'am, ano po itong ano natin, ma'am? Itong Institution. Opo. Ito po ay Child House for Health Improvement and Life Development Foundation Inc. Ma'am, sino po yung mga tutulungan natin dito, ma'am? Mga taga-saan po? Ano po sila? Yung ang Child House kasi sa ating temporary shelter siya for the indigent patients from provinces who has no place to stay here in Manila. So, sila po yung mga pasyente na wala pong matitiran dito sa Manila or may matitiran man dito sila na mga relatives nila para hindi conducive ang place para sa kanila. So, i-refer sila dito ng social worker ng hospital at then yung mga doctors nila na pansamantala dito po muna silang tumira habang nagpapagamot, habang may active treatment po sila. Ngayon po, dumating pa si Secretary doon po, nagbigay ng munting tulong, munting biyaya o grasya. Ano po masasabi niyo? Maraming salamat po kay Secretary Gadon kasi syempre, na opportunity din is a pleasure na makita po namin na pumunta sa kami ng mga government institution din po na matulungan, mabisita po kami at matulungan po kami dito po. Ano lang po ang pangalan sa designation? For the record po. Okay. Ako po si Daidy Castillo, isa po sa mga staff po dito sa Child House. Maraming salamat Thank you po. Merry Christmas.